Pinoy. Maupo tayo lahat. Para may inabang, paupo muna tayo. Para may inabangan kayo magkamali. Imposible magkamali yan. Ating pong butihin, kalihim, Prosi Alcala. Alam mo nyo, baka tataka kayo, bakit hindi tumakbo si Prosi? Kailangan ko pa usay. May pangako sa atin lahat, di ba? Self-sufficiency sa rice itong taon na to. Baka mag-export pa. Kanina habang tanghalian, sinabi rin niya, meron pa isang e-export, pero hindi pa handa. Pag tumakbo siya, baka makalimutan yung pangako, kaya hindi siya pwedeng tumakbo. Dito ako muna sa akin tumabigat, tapusin natin ang mga pangako. Kaya imposible po makalimutan niya ang pangalan ko. Imposible yan. Buting campaign manager po natin, big man of the Senate, Senator Frank Trilon. Deputy Speaker of the House of Representatives, Erin Tanyada. Congressman and soon-to-be Governor with your hair, Ervin Alcala. Congressman Mel Sarmiento, the Secretary General of the party. Si Manong Bobby Tanyada is also present, I understand. Susunod po natin kinatawan sa inyong pahintulot na ika-4 na distrito ng Quezon, Toby Tanyada. Yung ating susunod na vice-gobernador, konti lang po tanda sa akin, si Sam Nantes. Hindi ko masyadong pinagdidiinan yung laki ng 2 taon yata ang got namin. Ating pong Team Pinoy candidates, mamaya ko na po babanggitin bawat sa local leaders of Quezon Province, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, lalo na yung nandito sa kanan sa bandang likod na nakabilad sa araw. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sarap po makabalik sa Gumaka. Pati, alam mo nyo pagkampanya kasi, kadalasan na kinakain na nan. Ako nakadalawang national elections na sa akin, pero pa sa mga magulang ko, di ba? At kadalasan po, pagkampanya, kumakain po kami ng espesyal na bigas. Ang pangalan po noon, Memorize. Naalala ko po yung maong Governor Nantes. Inimbitan niya ako sa Lucena, sa Queen Margaret. Tama ba? Pagdating po doon, inupo kami doon sa mesa, pinainom ako ng sabaw, pinahigop na sabaw. Nakadalawang subo na kutsara, sabi niya, pwede na yan pare, halika na, umikot na tayo. Pagbalik ko, tatapos yung sana yung sabaw, wala na po, pati pinggan. Pero dito po sa Gumaka, kanina po nakakain kami. Doon po sa Bulwagang Salakot Restaurant. Nabalik ako po yung masarap na chicharon nila, yung bulalo, kaya lang sinamahan nun ng crispy pata, sisig. Baka mamaya high blood ako, wag niyo ko aawayin itong araw na to. Pero sa totoo lang po, talagang napakasarap makabalik ng Quezon. Sa Quezon po, tanda-tanda ko palagi kung nakita niyo yung video ng kampanyo natin. Dito po sa Quezon, nagkaroon tayo ng motorcade. Halos lahat ng distrito. Tapos dito ko naalala, ultimo yung tila na stroke yata naka-wheelchair, naghintay sa init para lang tayo masalubong. Kung may duda na magtatagumpay pa ang taong bayan, palagay ko, tulad ng panahon ng aking ama, tulad ng panahon ng aking ina, at lalo na ng panahon ko, talaga naman po lumabas ang Quezon para sa atin. Kaya ulit, maraming salamat po sa inyo. Pag meron tayong bisitang dumating, may balikbayan o dayuhan man at sinabing may pagbabago na o malaki na ang pagbabago ng Pilipinas, ituro po nyo ang sarili nyo at sabihin nyo, kami ang gumawa nito. Dahil yun po ang totoo. Alam naman po nyo, sa una, ikalawa, ika-4 na distrito ng Quezon, number 1 po tayo ng huling halalan. Sa 3rd district po, number 2. Pero hindi pa naman huli lahat. May darating na eleksyon, pwede nila akong gawing number 1 ulit. Nandiyan naman po ang Team Pinoy. Napapatingin ako na rilo. Alam nyo, baka akala nyo, porkit Pangulo kayo nasusunod. Ako po hindi pa tumutungtong dito. Sinabi sa akin, paspasan mo dahil alas 4 kailangan lumipad ka na.
Kaya, well, buti lang ako po walang girlfriend dito sa Quezon nung araw. At malamang hindi ho magkakaroon ngayon dahil pinaalis na ako. Nakadarating ho panahon, ibang kwento na po yan, hindi yan ang pakay natin ngayon. Sa tuwing nabibigyan po tayo ng pagkakataong bumisita sa iba't ibang probinsya, sa Luzon, sa Visayas o Mindanao man, pilit nating isinasabay dito ang pagtatanod sa mga reformang ipinupunla natin sa kalakang bansa. Kapag may konting panahon po tayo, sinasamantala rin natin makahalubilo ang mga dating kaibigan o mga matagal ng kaibigan, ang mga kapwa lingkod bayan at siyempre ang mga minamahal nating mga kababayan. At hindi ko po makakalimutan. Panahon pa ng aking ama, baluarte na ng Partido Liberal ang Quezon. Sa gitna ng kadilimang hatid ng Marsalo, hindi kayo nag-atubiling makiisa sa pagkilos kontra sa diktadurya at tumindig para ipaglaban ang demokrasya. Hindi rin ito naiba sa pagbuhos ninyo ng wagas na suporta at pagmamahal noong 2010 sa ating krusada tungo sa tuwid na daan. Kaya naman, hindi po ako magsasawang sabihin, kayo pa rin ang boss ko at sa inyo pa rin nagmumula ang aking lakas. Sa loob nga lamang po ng 2 taon at 8 buwan sa panunungkulan, inaani na natin ngayon ang mga bunga ng ating pagsusubikap. Nakaugat ito sa pagpili natin sa tama at sa pagdidilig natin ng pawis at oras hindi lamang para iangat ang sarili, kundi lalo pa maging ang kapwa at ang buong bansa. Sa darating na Mayo, nasa kamay ng muli ng sambayanan ng desisyon. Pipiliin ba natin kumabig pabalik sa dating kalakaran o itutuloy natin ang maganda na nating nasimulan? Mas mainam po siguro kung sandali nating balikan ang masalimuot na sitwasyon ng ating dinatnan at ipagtabi ito sa mga tagumpay natin sa kasalukuyan. Sino po ba sa atin ang gustong maulit ang paggasta ng 30 bilyong piso para sa mga dambuhalang tulay na walang pakinabang sa taong bayan? Ngayon, sa tamang pagugol naman ng DPWH ay nakatipid na tayo ng 15 bilyong pisong pondo na magagamit pa natin sa makabuluhang mga ibang proyekto. Mayroon po bang nais bumalik sa panahon ng pagpapahirap sa mga estudyante Pilipino kung saan dinadaan sa shifting ang pasok ng mga bata para lang masabing sapat ang mga silid-aralan? Kung ngayon, lagi pong present ang DepEd at malapit na nating mabura ang 66,800 na ipinamana sa ating kakulangan sa classrooms. Ito po ay mangyayari bago matapos ang taon. Ang pinagawa po natin ay classroom, hindi po shift. Wala naman po sigurong papabor sa pamunuan kung saan tunet-tunuladang bigas ang hinahayaan lamang mabulok sa mga bodega kasama sa paglagas ng kaban ng bayan. Ngayong may katuwang na tayong isang sekretary, Proseso Alcala, di po ba? Baka lang ho nakakampante si kasamang Prosi. Hindi po natin kakaligtaan ang pangako niya. Huwag lamang pagsungitan ng panahon at hindi lamang tayo magiging rice self-sufficient bago matapos ang 2013, malamang maging exporter na rin po tayo. Isa nga po sa pinagmamalaki ng lalawigan ng Quezon ay ang kanilang saganang likas yaman. Isa rin ito sa mga ugat sa pagyabong ng inyong turismo. Sa katunayan, noong taong 2011, umabot sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga turistang bumisita rito. Sino nga naman ba ang hindi maaakit na pumunta sa Villa Escudero sa Chaong, sa puting buhangin beach ninyo sa Pagbilao? Kung sa larawan pa lang ay maganda na, mas lalo pa siguro kung personal nilang mapuntahan ang ancestral houses ninyo sa Sariaya o maranasan ang inyong Payas Festival sa Lokban kasama na po ng longganisa, di po ba? Ako po mismo, binibilang ko na ang nalalabi kong panahon sa pamahalaan. 3 taon at 4 buwan mula ngayon. Sana po ay makabalik ako sa inyo rito sa Quezon, hindi na po bilang inyong Pangulo, kundi bilang isang turistang bibigyan ng oras, makita naman ang dapat makita. Pagdating po ng araw na yan, sa palagay ko po ay nag-uumapaw na sa kasagaran ang inyong industriya ng nyog. Partikular na po ang produkto ninyong cocoa water.
Isang prueba po rito. Umabot sa 700% ang inaangat sa presyo at 800%. Ganda mo pakinggan talaga, no? 800% increase naman sa bilang ang itinaas ng ating coconut water exports mula 2010 hanggang 2011. Ang dati, nasa 1.8 million liters na iniluwas natin noong 2010, pumalo na sa mahigit 16 million liters pagdating ng 2011. Siyempre po, hindi natin maaabot ang tagumpay na ito kundi dahil sa itinanim na dedikasyon ng mga taga-Quezon na mapalago ang industriya nito. Totoo nga naman po, kapag pitas ka lamang ng pitas, walang ipinapalit na punla, di magtatagal, mauubos ang bunga. Kaya sa industriya po ng nyog, totoong we are using our coconut as Coco has said. Use your kokote. Imbis na panay konsumo, sinasamahan natin ang estratehiya at masusing pag-aaral ang paggamit at pagpapayabong sa mga produkto ito. Nakailera na po ang mga proyekto natin pang infrastruktura na siyang nagtatahi o magtatahi at magpapaliwalas sa mga industriyang pangturismo at komersyo. Isang halimbawa po sa mga ipinapatayo nating daan ay ang Lucena Diversion Talaw-Talaw Port Road. Sa biyaheng Dalahican mula at patungong Pagbilao, Talaw-Talaw Port, 7,000 motorista po ang makikinabang dahil magiging 20 minuto na lang ang dating 45 minuto na travel time. Ngayon pa lang din po, nakalatag na ang pangmatagalan nating plano sa pagpapabilis ng transportasyon dito sa Quezon, patungo sa ibang karating na lalawigan. Sa pamamagitan ng SLEX extension na magkokonekta sa inyong probinsya at sa Laguna, kasama na po ang Maharlika Highway, oras na makumpleto po ito ang biyaheng Santo Tomas, Batangas at Lucena, Quezon na ngayon inaabot ng 4 na oras ay tinatayang magiging 1 oras na lang. Pero alam mo nyo sa ngayon, matatapos po yan 2019. Tapos na po ako. Pero sa tulong ho nyo, baka naman mapabilis natin yan. Dahil nung araw po, tinayong North Luzon Expressway. Ibinigay sa CDCP, probiyadong kumpanya. Sabi sa CDCP, pahabain mo itong karsada to hanggang Carmen Rosales sa Pangasinan, hanggang Lucena, Quezon. Nawala na po yung CDCP at hanggang ngayon wala pa sa Lucena ang South Luzon Expressway. Ganun nung talaga papel ko sa buhay, tagapagmana ng ipinangako ng iba. Pero sa tulong nyo, tatapusin natin yan. At ang problema ho, nangako nun si Marcos, di ko man kaano-ano yun. Para naman higit na mapaaliwala sa takbo ng inyong mga produkto at kalakal, mayroon po tayong 12 farm-to-market roads na nakompleto habang may 4 pang kasalukuyang ginagawa dito sa inyo sa Calawag, Kumaka at sa Tagkawayan. Sa mga... Siyempre, nandito yung Secretary of Agriculture. Baka hindi mo mahina bumulong yan. Malakas nga ako kuminsan eh. Sa mga proyekto naman natin pang-irigasyon, 16 na ang natapos. Samantalang may 2 pang makukumpleto sa kasalukuyan. Ang mabibiyaan po ng mga proyekto ito, mahigit 1,100 hektarya na lupain para sa mga magsasaka natin sa mga munisipalidad nyo rito sa Quezon. Sa huli po, nakutuon ang mga inisyatiba natin sa halaga at pakinabang ng mga ito kay Juan at Juana de la Cruz. Hindi ba't kapag sapat ang infrastrukturang susuporta sa mga industriya, aaliwalas din ang takbo ng kalakal at mas maraming produkto ang magagawa. Kapag naayos sa mga kalsada at tulay, bubukas sa mga mas maraming pinto sa pagdagsa ng mga turista. At kapag mas marami ang turista, mas maraming trabaho, kabuhayan at pagkakataong kumita. Di po ba? Nariyan din po ang ating mga serbisyong panlipunan upang masuporta ng edukasyon at kalusugan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, ang mga benepisyaryong kabahayan pong kabilang sa ating Pantawid Pamilya Pilipino program sa buong bansa mula nitong katapusan ng Pebrero ay umabot na sa mahigit 3.8 million households ang bilang. Mahigit 91,300 po rito sa bilang na ito ang mga pamilyang mula sa Quezon. Siyempre po, ang gusto natin, diretso sa taong serbisyo ng gobyerno. Kaya ngayon, papalapit na ang halalan kung, at ito po narinig ko na naman, sa Iloilo po may nagreklamo sa atin ito, sa Quezon kanina may narinig tayong ganito,
Kung may mga nagsasabi pong politiko sa inyo na matatanggalan kayo ng rehistro sa Pantawid Pamilya kapag hindi ninyo sila binoto, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, hindi sila mananaig. Dadaan po muna sila sa atin. Huwag nilang sabihin matatanggal kayo sa pagkarehistro dahil sila po ang tatanggalin natin sa pwesto. Pero para maidiin ko lang kung konti yan. Pantawid Pamilya, hindi naman po hocus-pocus yung pagrehistro dyan. May National Household Targeting Survey. May mga kriteria para masali. Merong mga katangian para maisama ka sa proyektong yan. Pinag-aralan ng DSWD na namamahala. Pati ho sa pagbibigay ng biyaya ng mga miyembro ng PPPP o 4Ps. And meron hong anti-EPAL na sinasabi. Ngayon, dapat ba natin ihalal ang mga taong para mabalik sa pwesto yung mananakot sa mga pinakamangangailangan? Ba? Ang poder ho, nasa taong bayan, huwag natin kakalimutan. Kung kaya kayong takutin habang nangangampanya, paano kayo nakaupo na? No? So, total naman kayo ang boss, pwede niyong sisantin pagdating ng Mayo itong mga lokong to. Sa abot po ng ating, pasensya na po kayo, meron nasa harap ako sa inyo sa senyas. Malapit na raw ang alas 4. Sa abot po ng ating makakaya, pinaparamdam natin ang ginhawa sa bawat sulok ng bansa. Subalit alam naman po ninyo, bilang Pangulo, hindi ko hawak ang kamay ng orasan. Madalas sa hindi ay kinakailangan kong pagtuunan ng pansin ang iba't ibang pangangailangan ng kalakang bansa. Ang ibig ko pong sabihin, kailangan ko ng mga katuwang sa tuwid na daan upang mapabilis ang pag-usad at pag-asenso ng ating pambayan. Kasama po natin ngayong hapon ang mga pambato ng tuwid na landas sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ng ilang matatanda, hindi po ako kasali doon, kung ano ang puno ay sari ng bunga. Para Gobernador, buo po ang tiwala ko sa integridad at husay ni Ervin Alcala. Halata naman po siguro ninyo kung kanino siya nagmana. Hindi lang sa itsura, ngunit maging sa sigasig na isulong ang mga pananindigan at advokasya. Walang iba po kung hindi kay Mrs. Alcala. Hindi mo mangyayari yun kung walang partnership. Siyempre kasama si Prosi. Siyempre po, hindi rin mawawala magiging kabalikat ni Ervin sa tuwid na daan para Vice-Gobernador si Sam Nantes. Naanak po ng dati nating kasamaan sa Partido Liberal ang namayapa na pong si Gobernador Rafi Nantes. Ang mga pinagkakatiwalaan pa po nating kasamahan, si Aida Reynoso bilang Mayor ng Tayabas, si Dondon Alcala bilang Mayor ng Lucena, galang-galang na Kulit Alcala bilang kinatawan ng 2nd Distrito, si Sheila De Leon bilang kinatawan ng 3rd Distrito, baka sakali maimbita na tayo dyan. Si Toby Tanyada bilang kinatawan ng 4th Distrito. Kasama po natin sila magpupunla ng makabuluhang mga inisyatiba at masisigurong walang salot na sasagabal sa pag-usbong ng Quezon at ng buong bansa. Noong 2010 po, binigyan tayo ng mandato ng Sambayan ng Pilipino na sila ay paglingkuran. Tinataro ko po itong bilang pagkakataon para makapaghatid ng tunay na pagbabago. Hindi lamang para sa aking termino, kundi lalo tigit para sa masusunod na henerasyon ng salinlahi ng Pilipinas. Sa madaling salita, hindi po bakasyon sa pagbabago ang 6 na taong ko bilang Pangulo. Kung saan pagdating ng 2016, ay balik muli tayo sa baluktot na daan ng korupsyon at kahirapan. Kaya naman, muli po akong nananawagan sa mga kababayan natin dito sa Quezon, samahan ninyo po ako, ihakbang pasulong ang tuwid na daan. Pumili tayo ng mga pinunong tutulong sa pagpapatupad ng ating mga reforma upang ang kaunlarang ating tinatamasa ay maging karaniwan na. Bago po ako magtapos, kailangan naman natin pag-usapan ng konti ang ating Team Pinoy.
baka may makasingit sa Team Pinoy, magkamali kayo, liliwanag ko na kung sino ang nasa Team Pinoy. Kanina po, papunta kami ni Prosi. Nakasakay kami sa helicopter, nakita namin yung baybaying dagat ng Quezon. Napakarami po yung mamagandang mga beaches. Napakaganda po ng tubig, napakaliwanag. Akala mo yung nagmistulang nasa Hawaii ka na. Pero maliwanag rin po, walang mga resort. Walang pupuntahan ng turista. Tila iba, walang kuryente. Yung wala akong karsada patungo doon. So yung pagkakataon, sayang. Dahil tinataya po, bawat turistang pumasok sa atin sa Pilipinas, nabibigyan ng isang Pilipino ng trabaho. Sa domestic tourism po, gumanda na raw ang numero nyo. Thank you. Pero sa totoo lang po, ang target natin sa 2016 ng domestic tourist arrivals ay mga 35 million. Ang nagawa na po natin ng 2011, 37 million domestic tourists. Kaya po yung bagong target ay 57 million na po, ay 56 million pagdating ng 2016. Natural po, kailangan may plano. Natural po, titignan, hindi lang yung problema, pero yung mga solusyon. At ang unang pangako ko sa inyo nung araw pa, trabaho para sa Pilipino. Kailangan lahat to may oportunidad na makasama sa pag-angat ng ating pong ekonomiya. Pero kailangan nga ho ng katuwang na hindi kontra-tiyempo. Sa lokal man, sa nasyonal man. Isipin nyo, parang ang bayan po natin, parang isang bahay kubo. Sa sinauna, nag-usap ang buong sityo. Magtutulungan, iangat si bahay kubo, ililipat sa mas maliwalas na lugar. Tama po ba? Natural, mabilis, kung sabay-sabay ang buhat, kanya-kanya pong pasanin ng kanya-kanyang bahagi at hakbang na pasunod. Tama po? Ang masakit po kasi baka may makasingit na iba. Imbis na tumulong bumuhat, pumasok sa loob ng bahay kubo at magpabuhat. Dahil alam naman po nyo, iba dito matagal ng politiko. Parang wala yata nagbabago. Parang imbis na kami buhatin mo mula sa kahirapan, ikaw lang yata umangat, kami nang buhat. Ikaw tagapaglingkod, kami nililingkuran. Di ba pwede tamang tanong yata yan. Kaya sa Team Pinoy po, dadaanan ko lang po. Siyempre, nandito sa atin, ladies first muna. Si Grace po. Pag inintindi natin, araw na halalan, pinakamagalang na kandidato sa lahat. Yeah? Di ba? Pag umaga, maalala pa natin yan. Magandang umaga po. Sama na si Grace doon. Pag siya nagpakilala, si Grace po. Dalawang beses pa kayo ginagalang. Pero ang totoo po niya, doon sa MTRCB, siya hinirang ko. MTRCB, kahalubilo mo, siyempre, direktor, artista, etc. Lahat po, pag obra maestra lang pinag-uusapan. Wala hong matamlay ang kalooban. Sa habang nakatalaga siya dyan, talaga naman pong wala akong kaproblema sa MTRCB. Ibig sabihin po noon, tinanong niya ako, tatakbo ba ako senador? Sabi ko na lang Kako Grace, nasa sa'yo yan. Kung personal ko lang kapakanan, maganda yata, huwag ka na umalis sa MTRCB. Dahil may balak pa ako may masuklay pagbaba ko sa 2016. Pero talaga naman pong nakita natin ang dalisay na puso po nito si Grace na talagang totoong taong maasahan ng sambayanan. Wala po akong dudang itulak sa inyo at paimungkahi. Tulungan natin si Grace pagpatuloy ang ginawa ng daking at talaga naman pong maitungtong natin sa Senado. Sa tulong po nyo, mangyayari yan. Si Jambi, pag nakikita natin, parating ayos. Yeah? Nakangiti. Pero dahil kayo, pinaglilikuran yan, dapat nakita niyo pag may kalaban siya. Si Jambi, sa titig pa lang, mata sa mata. Pag yung kurapan nakatapat niya, talaga nanlalambot yung kaharap niya. Dahil talagang gano'n kamasigasig to si Jambi, ayaw talaga sa kurap at ipaglalaban ang interes nyo. Balik po natin sa Senado si Jambi Madrigal. Si Risa Ontiveros. Talaga naman ito, pwede naman namili na ng buhay sa media, di ba? Talk show host. Talagang, sipin nyo, mga kampanya, ito, dadaan tayo ng kampanya, aabot tayo siguro ng 40 degrees centigrade. Doon sa studio, aircon. Yeah? Pero pinili niya, parang kulang yung nagagawa niya bilang membro ng media. Kaya naman talaga pong sa usaping karapatan ng pambabae, di ba? O ng kababaihan, yung karapatan ho ng mga naapi. Parati nangunguna sa atin si Risa. Okay? Ito po, again, wala nang pangako. May prebang pinakita, nakasama natin sa Kongreso, ni minsan po hindi ko nakitang tumahak to ng maling daan. Talaga parati ho nasa tuwid na landas. Kung meron nung may karapatan talaga mailagay sa Senado, palagay ko po,
isa na sa pinakauna ng pangalan dapat ilagay natin dyan, si Risa Ontiveros. Si Sani Angara, no? Kasama namin sa impeachment. Congressman ka, pag tinakot ka ng Malacanang, tapos ka. No? Tinakot rin siya. Pinanindigan niya. Maliwanag sa kanya ang tama at mali. At panig siya sa tama. Kaya ako po kumbinsido. No? Talagang gagara ang buhay kay Sani Angara. Si Coco Pimentel, yeah? Pwedeng personal na interest eh. Tumakbo, kasabay namin 07, nadaya. Pwede naman tumakbo ng 2010, nakapwesto na siya. At malamang panalong-panalo na siya noon. Pero meron siyang pinaglilingkuran, kayo, mga boss namin. May mandato kayong binigay. Hindi dinaya siya doon, ipinaglaban ang karapatan nyo, ipinaglaban ang mandato nyo, sinakripiso yung kanyang termino, 1 taon, 10 buwan lang na maglilingkod sa atin. Ganyan ang kalibre ng taong kailangan natin. Pag sinabing paglilingkuran kayo, tututuhanin maski na isakripiso sa sarili. Kaya, use your kokote. Coco Pimentel sa Senado po. Si Mark Villar, kumakatawan sa nanay niya. Ako po'y naniniwala rin. Si Ma'am Cynthia po, tinatawag ko sa Ma'am Cynthia dahil speaker po namin si Manny nung bagong tungtong kami sa Kongreso. Talaga nagmistulang inasa, tinulungan kami para maging epektibong kongresista. Kaya ako po, palagay ko nga yung hanap buhay, talagang hanap pag nandiyan si Cynthia Villar sa Senado. Tulungan po natin sana. Si Sani Trillanes, isa na naman may preba. Si Sani nakipaglaban, una bilang Magdalo, pagkatapos po noon bilang senador. Bilang senador po, kakailangan nila para mapakawalan siya ng panahon na kinulong siya, sumipsip sa Malacanang, palagay ko baka naging majority floor leader pa yan. No? Pero, di ba, humarap sa inyo at sinabi ipaglalaban ang inyong interes. Nagtiis na mga kampanya mula sa selda. Nung naging senador, nag-hearing pa rin sa selda. No? At hindi sinuko ang prinsipyo. Yun ang kailangan natin. Hindi natin maintindihan kung anong mukhang ipinapakita sa atin. Kailangan maliwanag po. No? Kaya tayo naniniwala po, makakatulong talaga sa atin sa tuwid na landas si Sani Trillanes. May nagtanong ho raw kay Bam. No? Tinanong raw siya kung pamangkin ko siya. Sabi niya, hindi. May nagtanong raw kung anak ko siya. Sabi ko, gusto ko makilala yung nagtanong sa inyo yan. Dahil nakita naman po niya yung poster. Kamag-anak ko po siya, pinsan ko siya. Di ba pag pinagtabi litrato namin, kayo nang humusga, sino mas bata sa amin? Sa totoo lang po, magkasintanda kami. Siya po ay 35, ako po ay 53. Di ba? May 5 at may 3 ni Rambol. Okay. Pero, alam mo nyo, no? Siyempre, pinsa ko siya, nagpakita na siya ng sarili niyang preba. Pagdiinan ko lang, ho. Siya po, ang kurso niya sa Ateneo de Manila, Management Engineering. Yung Management Engineering ho, isa sa pinakamahirap na course sa Ateneo. Mag-graduate ka lang dyan, pinaghahabulan ka ng mga kumpanya, nire-recruit. Siya po nagtapos doon, summa cum laude pa, valedictorian pa, pwede siya mamili na anong kumpanyang gusto niyang pasukan at bukas sa bukas ang pintuan para sa kanya. Pero dahil lumaki nga ho siya, panahon na ng martial law, kami pong naunang konti, nakatikim naman ng gloryang araw ng tatay ko bago martial law. Si Chris po, napanganak 71. One year pa lang siya, martial law na. Sa kay Chris ho, no, pag sinabi mong horror, hindi ho si Dracula o si Frankenstein. Pag sundalong nakakrukat na may tanga na gabel, yun po kinakatakutan ni Chris ng bata. Dahil yun na kinagisnan eh. No? Sila ho, kumbaga, walang maganda tapos naging pangit. Sila pangit kaagad na nakita. At siguro sa kanila, talagang mas malalim pa kaysa sa amin kung tutusin. Yung punto na hindi dapat mangyari ulit ito. Paano mangyayari yan? Kailangan maging matatag ang demokrasya. Paano magiging matatag ang demokrasya? Kung lahat po ay may tinatawag na mistake in its future. So sa kanya po, imbis na pribadong kumpanya, kumita na limpak-limpak na salpi, siya po ay tumulong sa mga kababayan natin na nangangailangan sa pamamagitan ng microfinance. At mga iba pang mga pagkakataon para maiangat ang sarili pong buhay. Okay? Yung, siyempre, si Loren po, nandito rin, kanina narinig ko nagsalita, narinig na rin po nyo, pero maliban doon salita, nakita ninyo ang aksyon ni Loren sa, hindi ko naman pwede sabihin sa inyo, dekadang paglilingkod, baka magalit po sa akin si Loren, no?
Pero alam naman po niyo, matagal na talagang nagpapakita ng gilas si Loren sa kalikasan, sa interes ng kababaihan, talaga naman wala tayong masabi. Wala na kung kailangan sabihin pa, maliban lang sa talaga naman dapat ibalik natin si Loren sa Senado. Si June Magsaysay po. Sanay tayo, hindi ba? Pag may saysay narinig, sanay tayo sa serbisyong may integridad. Sanay tayo na ang magsaysay na may kredibilidad. Sanay rin tayo sa tinutulungan natin magsaysay na matunay na makapaglingkod sa atin. Si Manong Jun ho, no? Ulit, kinalaban ng administrasyon para lang maisaniwalat yung fertilizer fund scam. No? Ulitin ko, hindi pampapogi, pero para maitwid, yung dapat itulong sa magsasaka, naging pabigat pa sa kanila. Ganun po ang kalibre ng kilos na ipinakita na ni Jun Magsaysay. Kaya dapat po, ibalik natin si Jun Magsaysay sa Senado. Si Alan Cayetano, kasabay ko 3 termino sa Kongreso, no? Tulad ni Chis. Noong nagkakamali na yung administrasyon, kasama kami sa impeachment. Kuminsan para kami pakiramdam namin, sara ng plaka. Pero palagi ko naman, isama ko na sarili ko. Wala naman kayong kaduda-duda. Pag pinapili ng tama at mali, kung ano man ang panganib, doon kami lahat sa tama. So, ulit, kailangan rin natin ibalik sa Senado si Alan Peter Cayetano at wag po natin kalimutan yung kumpare ko pong Chis Escudero. I am sure he has a big heart for all of us. Okay? Ako po'y hanggang dito na lamang muna. No? Yung nagawa natin, at yun lang ang gusto ko pagdiinan, yung nagawa natin sa loob ng 2 taon, 8 buwan, sa dami ng minana nating problema. No? Isipin po nyo, pag napakaraming kasangga o kung hindi lahat, kasangga nating mapabilis pa yung pagbabago ng lipunan. Nagawa nyo tong pagbabagong to, kaya nyo lalong pabilisin pa. Sa Mayo po, kayo mga boss, pag-utusan nyo kami, saan ba tayo tutungo? Tuloy sa asenso o babalik sa dilubyo? Nasa sa inyo po yan. Magandang hapon po, maraming salamat sa lahat.